Ikinutuwa ng negosyanteng si Manny V. Pangilinan ng pag-endorse sa kanya ni Senador Miriam Defensor Santiago sa pagkapangulo sa eleksyon 2016. Pero anya, hindi na raw muna siya siguro tatakbo sa halalan. Ang ilan namang retiradong pulis at sundalo, sina dating Senador Ping Lacson at Senador Grace Poe, ang ipinapanawagang magtandem. May nusigaw si Sandra Aguinaldo. Ping Poe sa 2016? Yan daw ang tandem na nais paingayin ng grupo ng mga retiradong pulis at sundalo na naglabas ng paid ad na ito sa dyaryo, ang tinawag nilang Manifesto for Democratic Discernment, Vigilance and Transformation. Bahala na raw kung sino kina Senador Grace Poe at dating Senador Ping Lacson ang tatakbong presidente at vice-presidente. Pero ang mahalaga, sabi ng isa sa signatories na si retired Colonel Mariano Santiago, naghahanap daw sila ng mga karapat-dapat na leader sa gitna ng mga sinuong na krisis ng bansa, tulad ng Mamasapano encounter at Bagyong Yolanda. Si Ping Lacson tested sa walang PDAP, walang DAP. Peace and order. The PNP was at its best noong siya nakaupo. Si Grace Poe, siya yung magbibigay nung parang soft touch and the way na marinig namin siya magsalita. Talaga namang mahusay eh. Sabi ni Poe sa isang pahayag, ang pagsuporta sa kanya ng mga retiradong sundalo at pulis ay isa sa mga pagbabatayan niya kung anumang desisyon ang kailangang gawin niya sa hinaharap. Wala pa namang pasya si Lacson kung anong tatakbo ang pwesto sa 2016. Pero sa isang pagtitipon sa Cavite, may mga nag-udyok sa kanyang tumakbong pangulo. Ito yung makakatulong sa eventually or finally yung pag-decide kung ano talaga yung dapat gawin sa darating na halalan. Si Senator Grace po, ina-admire ko na dahil yung kanyang mga advocacies, we have some shared advocacies. Ang tycoon na si Manny Pangilinan na may control sa mga negosyong may kinalaman sa utilities, komunikasyon at infrastruktura. Pasado kayang maging pangulo? Siya kasi ang pambato ni Senadora Miriam Defensor Santiago na isa rin sa mga napipisil na kumandidato. I'm just saying, thinking aloud to the young people, what type of candidate I have in mind. It is people like him who should be elected to positions of leadership. Lacson, Poe, Pangilinan at Santiago. Idagdag pa sina Vice President Jejomar Binay at DILG Secretary Mar Rojas. At ang mga lumulutang ding sina Davao City Mayor Rodrigo Duterte at Senador Alan Peter Cayetano. Palaisipan pa rin ang mga pangalang makikita ng mga botante sa balota sa 2016. Kahit mismo ang Pangulo, tikom kung si Rojas nga ang kanyang manok. Pero dati na niyang nilinaw ang kanyang hinahanap, ang sino bang magtutuloy-tuloy raw ng kanyang nasimulang mga reforma. Sa huli, nasa kamay pa rin ng mga botante ang kahihinatnan ng ating bayan. Kaya para sa isang eksperto, samantalahin raw sana ng mga Pilipino ang eleksyon para mas taasan pa ang kanilang pamantayan sa pagpili ng mga susunod na lider ng bansa. Pamantayang hindi base sa kasikatan o pamilyang pinagmulan, kundi sa subok na galing sa pamamalakad. Yung orientation ng meritocracy, if we want to have an educated election, it should be performance-oriented. Sandra Aguinaldo, GMA News.